Halikayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ngang tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay bumabalik sa Santa Misa, hindi lang para humingi ng pampalakas sa atin sa gitna ng ating mga problema at paglalakbay sa buhay. Tayo ay nagsisimba para makasama natin, para makaugnay natin muli ang Diyos. Remember that going to Mass is spending time with the Lord. At napakahalaga po na bigyan natin ng oras at panahon ng Diyos. Dahil pag mas madalas kang nakikisama at nananatili sa Kanya, mas nagiging maliwanag ang Kanyang boses, ang Kanyang tinig. Nagiging maliwanag din sa atin kung ano dapat ang ating gawin sa ating buhay araw-araw. Sa mga napakaraming beses na kung saan nagpadala tayo sa ating mga trabaho, napakarami nating ginagawa at hindi natin nabigyan ng oras at panahon ng Diyos. Kaya naman tayo ay nalilito at naliligaw sa buhay. Hingin natin ang Kanyang awa, Kanyang pagpapatawad para minsan pa kahit na kakaunti lamang ay makita tayong karapat-dapat na makatanggap sa Kanyang kabanal-banalan na katawan at sa Kanyang dugo na nagbibigay sa atin ng buhay at buhay na walang hanggan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming pagkilala ng iyong anak para sa aming nabuhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong Kanyang padala. Sapagkat siya ang tagapamagitan, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't humingi siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya. Mga lalaki, mga babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat, nasubasob siya.
At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus ang iyong inuusig," tugon sa kanya. "Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sino man. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. "Ananias." "Ano po iyon, Panginoon?" tugon niya. "Pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Juda, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo," sabi ng Panginoon. "Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita." Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. "Kapatid na Saulo," wika niya, "pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Signugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo." Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Umayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa.
Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Alleluia, 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 alleluia. Ang sino mang kumakain ng katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, maliban kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumain sa aking laman at uminom sa aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumain nito, mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating mga bisita na napakapalad kasama natin nakikisalo sa ating banal na misa ngayong araw. Paano mo alam na kinakausap ka ng Diyos? How do you know God is really speaking to you? Napakahalaga pong sagutin ito kasi araw-araw, di ba, napakarami nating malalaking desisyon na kailangan piliin. Meron tayong mga problema at mga pagsubok na kailangan sagutin at harapin. Sigurado ba tayo ng ating naririnig ay ang Diyos? O baka naman sarili lang nating isip ito? Di po ba kapag may tumatawag sa inyo sa phone at pagkakita mo, number lang ito, ano ang sasabihin mo pagkasagot mo? Sino ito? Di po ba? Gusto natin malaman kung ang naiisip natin, naririnig sa ating loob, ay talagang nanggagaling ba sa Diyos. Dahil tandaan niyo po, ang demonyo, paborito din niyang ginagamit ang isip ng tao. Kaya magandang malaman kung ang Diyos ba talaga ang nangungusap sa atin para hindi tayo magkamali at para maging mas mabuti ang ating pagpili. Pero bago po natin sagutin ang tanong na ito po ang gusto kong maalaala niyo mga kapatid. Hindi mo malalaman kung ang Diyos nga ang kumakausap sa iyo kung hindi mo siya binibigyan ng oras at ng panahon. You must spend time with God in order for you to really know
It is God who is speaking to you. Kamukha po, di ba? Kayong mga mag-asawa. Alam na alam mo yung boses ng iyong asawa. Bakit? Kasi araw at gabi, kayo pong magkasama. Matagal na po kayong nagsasama. Alam na alam mo ang boses ng nanay mo. Kasi sa sinapupunan pa lang, naririnig mo na siya. Alam na alam mo ang boses ng best friend mo kapag tumawag siya sa iyo. Kasi may pinagsamahan kayo. Ganyan din po pagdating sa Diyos. Alam mo lang, malalaman mo ang boses ng Diyos kung may ugnayan ka sa Panginoon. Kaya ganyan po kahalaga yung pagbabasa natin ng Biblia. Ganyan kahalaga ang ating pagsisimba, ang ating pananalangin. The more that you have a relationship with God, the more you will be in tune with God's voice. Pero ang mabuting balita din po, ito, na kahit na nagkasala ka, kahit na lumayo ka sa Diyos, hindi titigil na magparindig ang Diyos sa iyo. Yan po yung ating narinig sa unang pagbasa dito sa kwento tungkol sa pagbabago ni San Pablo. Kahit na inuusig ni Saulo ang mga unang Kristiyano, nakita niyo po, di ba? Pinadadakip daw niya ang mga Kristiyano, pinakukulong niya, pinapapatay pa niya, pero nagsalita pa rin ang ating muling nabuhay na Panginoon sa kanya. Ang sabi daw ng boses, Saulo, Saulo, bakit mo ba ako inuusig? At napatanong daw si Saulo, kinausap niya yung boses, sino po kayo? Dito daw sumagot yung boses, ako si Jesus. Nakakapagtaka po yun, no? Kasi kahit na makasalanan itong tao, ang dami niyang sinaktan na Kristiyano, narinig pa rin niya ang Panginoong Hesukristo. Pero yan ang mabuting balita. Nagpupursige ka man sa kabanalan o nahihirapan ka sa kasalanan, magsasalita at magsasalita pa rin ang Diyos sa iyo. God is trying to speak to us. God is communicating with us. The Lord is reaching out to us, whether you're a sinner or a saint. Kaya tandaan niyo po ang tatlong palatandaan na ito, na ang Diyos nga ang kumakausap sa iyo. First, God speaks to us in our conscience. Ano po ang konsensya? Yan po yung boses ng Diyos sa ating kaluluwa. At alam na alam mo na konsensya mo na ang nagsasalita kapag tinutuwid niya ang pagkatao mo para mas makamukha mo, mas makawangis mo si Kristo. Minsan nagkakaroon ng labanan yung boses ng ating kaluluwa at boses ng ating katawan. Di po ba? Pero sino ang mananalo sa dalawang boses? Depende sa pinapakain mo. Depende sa binibigyan mo ng atensyon. Kung puro na lang sarap ng katawan mo ang inuuna mo, magiging mas malakas ang tawag nito sa iyo. Kung inuuna mo lang palagi ang sarap ng iyong katawan, magiging pipe ang iyong konsensya. Di po ba? Kaya nga, kapag hindi mo na naririnig yung konsensya mo, madalas nagpapadala ang Diyos ng isang karanasan para gisingin ka. Kamukha po ni San Pablo, narinig naman natin sa unang pagbasa, nahulog siya sa kabayo. Ang sakit po nun. Kaya nga, ang sabi po ni C.S. Lewis, God whispers to us in our joys, but God shouts to us in our pain. May dahilan yang sakit ng iyong nararamdaman. Yan din ay pangungusap. Ikaw ay kinakausap ng Diyos. Ano ang mensahe ng Diyos sa iyo? Kapatid, magbago ka na. Sana makamukha mo si Jesus. Dahil ang ating Panginoon, ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Kaya nga, pag hindi ka nabubuhay, kamukha ni Jesus, anong nangyayari sa iyo? Ikaw ay naliligaw, ikaw ay nabubuhay sa isang kasinungalingan, at paunti-unti na namamatay ka. Namamatay ka, hindi lang physically, pero namamatay ka
spiritually. But the second sign that God is speaking to you is that God will give you a course of action. Alam na alam mo na ang Diyos na nagsasalita. Kapag binibigyan ka niya mga hakbang, kapag meron ng pinapagawa ang Diyos sa iyo, kamukha po sa ating kwento, sinabihan daw si San Pablo, pagkatapos siya mahulog sa kabayo, tumayo ka, pumunta ka sa syudad. Kaya nga po, alam na alam mo, galing sa Diyos, yung iyong naririnig. Kapag malinaw sa iyo, ano dapat ang iyong gawin. Hindi galing sa Diyos yung iyong naririnig kapag nalilito ka, kapag ginugulo ang iyong kaisipan. Kaya nga kapatid, ang pinakamagandang gawin, kapag litong-lito ka ay huminto ka muna, magdasal ka. Huwag mo sasabihin, bahala na. Opo, bahala ang Diyos. Pero hindi ka naman niya hahayaan na maligaw sa buhay. Hindi po ba? Huwag kang titigil sa iyong pananalangin hanggat hindi malinaw sa iyo kung ano dapat ang iyong gawin. Amen? It is God talking to us when we see a set of action that we need to do in our life. Even if that action is to remain still and be silent. Doing nothing, praying, talking to the Lord, that's not nothing. That's something. Kaya subukan niyo po mga kapatid, na sa susunod po na magkaroon kayo ng problema, isuko niyo sa Diyos yung mga pagsubok niyo at maghintay ka lang. Bibigyan ka niya ng hakbang. Kahit na pa isa-isa lang yan, yan ang sundan mo. Amen? Kaya balikan niyo po ang ating unang pagbasa, sabi ng Diyos, wait for further instruction. Kailangan natin matutunan yan kasi ang dami sa atin nagmamadali. Di po ba? Ang dami sa atin, atat na atat, hindi mapakali. Kapag meron ka ng tukso na umpisa ka, nabilisan mo sa buhay mo, pray over this, say, wait for further instruction from the Lord. Wait for the Lord. Dahil ano din sabi sa banal na kasulatan, napakaganda, those who wait for the Lord, their strengths are renewed. Wow. Yung paghihintay mo lang sa Diyos, dun ka lumalakas. Amen? Hindi man po ipapakita ng Diyos sa atin lahat ng plano. Pero kung susunod ka sa pinapagawa niya, makakarating ka dun sa pangarap ng Diyos para sa iyo. God will give us one instruction at a time. God will show us one step at a time. God will lead us and believe. If you follow God, you will grow in faith. Amen? Tandaan, hindi naman nagmamadali ang Diyos eh. Ikaw lang ang nagmamadali. At madalas, ang mga nagmamadali ay nagkakamali. Amen? Ang buhay po, hindi naman tungkol sa pabilisan, makarating sa paroroonan eh. Ang buhay ay talaga tungkol sa pagiging masaya habang tayo'y naglalakbay. Remember that. Life is not about how fast you reach your destination, but life is really about treasuring, relishing, and enjoying your journey. So, the question is, are you enjoying your journey? Masaya ka ba sa paglalakbay? Kung malungkot ka, miserable ka, nalilito ka sa iyong paglalakbay sa buhay, isang ibig sabihin niya, wala ang Diyos sa buhay mo ngayon. Amen? Third and last, it is God speaking to us when He confirms something in your mind. May ipapakita talaga palagi, paulit-ulit na palatandaan ang Diyos na tama yung iyong tinatahak na landas. Kamukha lang po yan, di ba? Pag kayo ay nagmamaneho, dumadaan kayo sa expressway, pag malapit ka na sa exit, di ba makikita mo, napakaraming exit sign, sunod-sunod. Hindi ka makakakita lang ng isang exit sign. Pag malapit ka na lumabas, sunod-sunod na yan. Ganyan din po pagdating sa kagustuhan ng Diyos. Kung may desisyon ka na kailangan gawin, magpapakita ng maraming tanda ang Diyos sa iyo. Pero para makita mo yan, kailangan kang maging alisto. Hindi mo makikita mga sign o tanda ng Diyos kung hindi ka magbibigay ng oras sa Kanya, kung hindi mo isusuko ang iyong isip at puso sa Diyos. Amen? The more time that you spend with God, the more time that you read God's Word and you know His will,
the clearer His voice will be in your life. The clearer your vision will be for your future. So the more that you make God your priority, the clearer you would hear Him. Napakaganda po nung sabi ng isang obispo tungkol po sa pagpili ng Santo Papa. We keep on praying. Ngayon po kasalukuyan, pumipili sila ng Santo Papa. Ang sabi po nitong obispo, nakapili na ang Banal na Espiritu ng bagong Santo Papa. Pero nasa mga kardinal na lang kung sila'y makikinig at susundan nila ang Banal na Espiritu. Meron ng sign meron ng palatandaan Pero nasa iyo na lang kung yan ba ang iyong susundan o lilihis ka ng daan. Harinawa, mga kapatid, marinig natin ang tinig ng Diyos. Makita natin ang kagustuhan ng Panginoon para mas mapalapit tayo sa Kanya. At pag mas malapit na malapit ka sa Diyos, mapupuno ka di lang ng pagpapala o hindi kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Binibigay sa atin ng Ama ang Kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Nihiling natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo ang pinagmumula ng bagong buhay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway lupago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, binibigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo sa aming pakikipagkaisa sa Kanya, kami rin lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minahal upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus, pinako, buhay laging bilang handog. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaisa ni Florentino, aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Francesco na tinawag mo na mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway siya'y makaisa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat at na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating kabiyak. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan, na ginawa namin sa pag-aalala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mabuting balita ay kahit na tayo'y nagkakasala, hindi tayo perpekto, tayo'y nagkakamali, marupok tayo, ang Diyos hindi tumitigil na kausapin tayo. Di ba? Pag masakit ang loob natin sa isang tao, pag galit tayo, di natin siya kinakausap. Hindi ganyan ang Diyos. Kahit na kinalulungkot ng Diyos ang ating mga pagkakasala, palagi pa rin tayong kinakausap ng Panginoon. Harinawa, maalaala natin ang tatlong tanda na ang ating naririnig ay galing sa Diyos. Una, kung ito ay nanggagaling sa iyong konsensya. Your conscience is God's voice in your soul. Pero pangalawa, na ang Diyos ay magpapakita sa iyo ng dapat mong gawin. God will reveal steps on what you should do. At pangatlo, magbibigay siya ng mga palatandaan na tunay nga na siya ang nagsasalita. God will confirm that it is Him who is talking to you through signs. Paulit-ulit, merong ipapakita sa iyo ang Diyos. Kung ini-ignore mo siya, hindi ka titigilan ng Diyos. Paulit-ulit, may ipapakita siya sa iyo. Tinutulak ka, inuudyok ka, na gawin mo ang kanyang kagustuhan. But as I have said, if we want God's voice to be clearer, then we should spend more time with Him. Kaya nga po, mga kapatid, pagkatapos po ng banal na misang ito, maghanap naman po kayo sa maghapon na ito. Quiet moment, once again, you dedicate that in being one with God. And after giving some time, ask the Lord, Lord, what is your will? Ano ba ang gusto mong pagawa sa akin? Pakinggan mo siya nung maririnig mo sa iyong kalooban. Tunay nga, yan ay galing sa Diyos kung gusto niyang maging mas mabuti at banal pa ang iyong pagkatao.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.